anumang pag-asa. At di ko alam kung paano magkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Well, alam mo, may sagot ang salita ng Diyos yan. Alam mo ba, sinasabi ng Bible, God is the God of hope. Siya ang Diyos ng pag-asa. Ibig sabihin, sabi rin ba, habang may buhay, may pag-asa. Habang nariyan ng Diyos, tayo may pag-asa. At sana sa salita ng Panginoon, makilala mo siya at doon mo pa lamang ma-realize kung anong ibig sabihin magkaroon ng katiwasayan, ng peace sa puso. Tayo po ngayon ay nasa huling bahagi ng ating mini-series sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 12 na ating babasahin ngayong umaga. Tumayo po tayong lahat. At once again, remind natin mga sarili sa mga bagay na natalakay na natin at ihanda naman ang ating puso sa mga bagay na hindi pa. So, this is the last, third installment ng ating sermon series on Proverbs chapter 3, 5 to 12. Basahin po natin lahat ito, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Maiksi lamang naman po ito. At habang binabasa ninyo, pay attention sa mga utos. May mga commands dyan. Meron din mga prohibition, yung sabihin, negative command. At pay attention din sa anong mangyayari sa'yo when you follow the command. Sige. Verse 5, simula po. Anda, basa. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginawaan sa iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng iyong ani. Sa kayo'y mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Amen. Tayo po mag-pray. Panginoon, kayo po magpala sa mga salita po ninyo na aming binasa at pagsasalu-saluhan ngayong umaga. Nananalangin kami sa inyong pong biyaya, sa inyong kalakasan upang maintindihan po namin ang salita ng Diyos. Kami po yung maging manatiling alerto mula hanggang huli. At magkaroon kami ng mga decisions, mga gagawin namin bilang response, bilang aming pong pagtugon sa salita ng Diyos. Tulungan niyo po ako maging pagkapala sa aking mga kapatid at nawa ay mapakita namin sa iyo na mahalaga ka, pamamagitan po Panginoon ng aming pag-ibigay importansya sa iyo po mga salita. Usapin niyo po kami, Lord. Kami po yung mga servant mo. Speak to us. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Upo na po tayo. Ang ating binibigyan pansin simula ng anniversary at ang aking plano hanggang sa matapos ang March ay yung ating tema po na trusting what God has said. Magtitiwala po tayo sa sinabi ng Diyos at by that, para malinaw lang, ang sinabi ng Diyos ay nasa salita ng Panginoon. Hindi tayo naghihintay na makarinig ng boses na maririnig natin, ito ang gagawin mo ngayong araw na to. Ito ang hindi mo gagawin. Hindi yun ang ibig sabihin natin. Hindi rin natin ibig sabihin na, may natanggap akong revelasyon galing sa Diyos. When we say, trusting what God has said, ang ating tinutukoy ay yung kanyang salita, yung God's Word, yung Bible. Now, maraming kwento sa Bible, makikita nyo kung gaano ka-importante yan. So far, nakita natin mga negative, di ba? For the last 2 weeks, yung introduction natin, kagaya ni King Saul, di ba? Binanggit natin siya. Mga Israelites, they did not trust the Lord. Pero meron ding good example in that nung sila po'y nagtiwala sa sinabi ng Panginoon, ay talagang naging mabuti ang nangyari sa kanila. At ironic lang na ang bansang Israel, sila ay bad example. At the same time din, good example din sila. May time na pinapakita nila yon ng pagkitiwala sa Panginoon. And makikita niyo po ito
sa aklat ng Joshua, nung kanila pong sinasakop na ang mga lugar na ipinangako ng Panginoon sa kanila, nakadepende po sila sa Panginoon. Of course, they had Joshua, sa kanilang commander, pero si Joshua nakadepende sa Panginoon eh. At kung titignan mo po yung mga strategy na ginawa ng mga Israelites, parang siguro hindi mo gagawin yun. Hindi mo gagawin yun pag meron kang kalaban sa gera. Halimbawa, yung unang-una nilang kalaban sa kabila ng Jordan, yung bansang Jericho, no? Ano pang ginawa nila? Naalala niyo po ba yung ginawa nila ron? Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Ikutan nyo. Ikutan nyo yung paligid ng pader, di ba? One time for 7 days. The 7th day, you do it 7 times. And then you blow the trumpet. Yan ang strategy ng Panginoon sa kanila. That's how you defeat this nation. May malaking pader kasi, ano? Pag ginawa nila, ano nangyari? Bumagsak yung wall. And it seems na pagbagsak ng wall is not pa ganon, but palubog. Mukhang ganon ng base sa kwento, ano? Kasi kung pa ganon, makapal kasi ang wall, di pa rin sila makasampa. Probably it went down like that. And then of course, alam natin na nangyari, nagtagumpay sila, at nakaligtas lang yung pamilya ni Rahab, ano? So, nagtagumpay sila. Why? Was it because magaling sila sa gera? No, huwag natin kalimutan, hindi sila mga soldiers, mga mandirigma, mga shepherds ito, mga to. Don't forget that. Nanalo sila sa gera. Why? Because they trusted the Lord. They followed the word of God. They believed God and they obeyed God. Yun ang susi no, sa kanilang tagumpay. And then, sadly naman, may bad example din after that, di ba? Mamaya na lang Sunday school yun. Merong isang tao na hindi niya ginawa yung sinabi ng Panginoon na huwag kukuha ng mga anumang spoils of war, yung mga samsam, huwag kukuha. Nag-disobey siya, hindi naging maganda, So, ang ating tema na ating pinagsasaluhan ngayon ay ito, that there is no wiser decision in life than trusting God and His Word. Wala nang mas wise na decision sa buhay, kundi yung bang paniwalaan mong sinabi ng Diyos, paniwalaan mo ang Kanyang salita. At ang ating key text po dito, mga kapatid, ay sa Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your heart. Isa yan sa mga comfort verses ng mga believers throughout the generations, that we can trust the Lord with all of our hearts. And nakita natin as a matter of focus for the past 2 weeks, ano bang ibig sabihin ng trust in the Lord with all your heart? Diba? Magtiwala sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Ano bang ibig sabihin nun? So that's our first point, and we finished that last week. Tingnan natin yung first point natin. Anong ibig sabihin nito? What does it mean to trust God and His Word? So the first thing na nakita natin noon ay point A natin, it means na magdepende tayo sa Diyos at sa Kanyang salita na walang pag-aalinlangan. Yun yung trusting God, di ba? With all of your heart. And then, sinabi doon sa verse 5, sa iyong sariling pangunawa, ay huwag kang manalig doon. Lean not on your own understanding. So, ibig sabihin ng to trust the Lord with all your heart, point B, huwag kang manangan sa sarili mong pangunawa. Kumbaga, ilalagay mo ang buong kumpiyansa mo, hindi sa sarili mo, kung hindi sa Panginoon. That's what it means to trust God with all of your heart. And then if we go back to our text, nakita rin natin doon, verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin. Acknowledge God, di ba? At hindi ibig sabihin nun na, totoong may Diyos. But, nandyan siya, and kailangan kong alamin ang kalooban niya, at gawin yung gusto kong gawin yun. So, it's not just recognition, but also submission. Di ba? Point C natin, sinabi doon, recognize God's presence in all your ways, sabi doon. And submit to His will. Kilalanin ang presensya ng Diyos at magpasakop sa Kanyang kalooban sa lahat ng bagay. That's what it means to trust God. Kung kitiwala tayo sa Panginoon, anong dumarating sa atin na desisyon na kailangan gawin, we think, wag nating isang tabi ang Panginoon at
tayo lang sa puso natin or sa kapwa-tao natin, mag-deliberate tayo, mag-isip tayo na magagawin natin. There's nothing wrong with that, pero kailangan ang Panginoon ng ating primary consideration. Sa lahat ng sitwasyon, ang pangunahing konsiderasyon, ano ang kalooban ng Diyos. So, kailangan natin siyang kilalanin at sundin. And then, sabi rin sa text natin, verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Ibig sabihin, huwag mong tignan ng sarili mo na sapat, na self-sufficient ka. Kaya ko na to. May mga taong gano'n, di ba, pinapayuhan mo, hindi, okay na, alam ko na yan. Minsan ang mga bata gano'n, di ba? Pero meron din matandang gano'n. Hindi na matanggap ng paliwanag, at nakakalungkot kasi pag may mga ganoon, malamang mapariwala sila, But lalo na sa Panginoon, huwag nating isipin na, kaya ko na talaga itong desisyon na to, Well, point din natin, acknowledge your need for God's wisdom always. Always. Sabi, parang ito yung partner nung lean not on your own understanding. Diba? Kahit na alam mo na, ipanalangin mo pa rin sa Panginoon. Kahit na may kumpiyansa ka na, isipin mo pa rin na pwedeng pumalya ang kakayanan mo na magpasya ng tama. Why? Because we do not see, minsan di natin nakikita lahat ng dapat ikonsidera Diba? And then, sabi sa text natin, ayan, huwag ka magpakapantas sa iyong sarili mga mata, matakot ka sa Panginoon. That's part of trusting God. You give reverence to God, may galang sa Panginoon. Ang gandang kombinasyon yun. Nagtitiwala ka sa Kanya kasi ginagalang mo siya. Ginagalang mo siya dahil doon nagtitiwala ka sa Kanya. So, point E, galangin ng Diyos. Galangin ng Diyos. Kasi kung may tiwala ka sa Kanya, ito ang respect mo sa Panginoon. Ano bang nauuna? Respect o trust? Hindi nilinaw, pero we don't know. Maybe magkasama lang ngayon, I don't know which one is first. But they coexist. Magkasama talaga yan. And then, ano pang ibig sabihin ng trust in the Lord with all your heart? Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ayun. So how do you know kapag isang tao may tiwala sa Panginoon? Hindi lang niya ginagawa yung mga sinabing gagawin. Hindi rin niya ginagawa yung mga pinagbabawal ng Panginoon. And wag kayong ma-dishearten, wag kayong malungkot na minsan sinasabi ng mga unbelievers, daming bawal sa inyo, alipin na kayo ng Kasi maraming bawal, kasi marami naman din pinagbawal ng Panginoon sa atin. Anong gagawin natin, di ba? May sinabi ang Panginoon, dahil lang sa sinabi nila na parang hinahamak nila tayo, babaliwalain na natin ang sinabi ng Panginoon. Huwag tayo makinig po sa sinasabi nila kasi sila'y dapat nating iwin sa Panginoon. Hindi nila sila mag-iwin sa atin. Makinig tayo sa Panginoon natin. Makinig tayo sa Kanya. Turn away from evil. And then, sinabi doon, ito yung nakaka-surprise, di ba? Pinakita na ba natin yung point, kapatid? Yan. Turn away from evil, tumalikod sa kasamaan. Akalain nyo, umabot tayo ng point H pala dyan, But the next thing, sinabi, in connection to trusting God, ay, ano ba sinabi dyan? Verse number 9. Parangalan mo ang Panginoon, honor the Lord. Yun yung ginamit na honor your parents din, the same word. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan. Very specific ito. You can honor the Lord through your voice, di ba? Pag umawit ka sa Panginoon, you can honor the Lord through manual labor. Magagawin ka para sa Panginoon. By opening your mouth, by sharing the gospel, you honor the Lord. But have we ever thought of, naisip ba natin to, na pwede po pala nating ipakitang mahalaga ang Diyos sa atin base sa mga bagay na binibigay natin sa Kanya. And hindi ito dapat nakakagulat sa atin kasi di ba kapag nagre-regalo tayo sa tao, iba yung regalo mo sa asawa mo, iba yung sa inaanak. Di ba? Di ba? Sana kasi asawa mo yun So, yung iyong binibigay reflects yung
regard, pagpapahalaga sa taong yung binibigyan. And napakaganda, no? Honor the Lord with your substance. Hindi ibig sabihin kailangan mong maging mayaman para magawa mo yan. Hindi naman tayo masasabi mo na mayaman ka, pero meron kang substance. You have something. Kagaya nung yung widow, di ba? She had something. Actually, that something was her everything. Pero binigay niya sa Panginoon yun. So, huwag mo ka mabilis magsabi na, estudyante lang ako eh. Ano lang ako eh. Wala akong ngayon. Masyadong kita ngayon. You have something, to give to the Lord. Give to the Lord according to how He bless you. Hindi naman sabihin, binigay ng isa, ganun din na ibibigay mo. Di ba, iba-iba tayo ng kakayanan. So, that's one way we show that we trust the Lord. And then, finally, tignan natin, medyo mahaba yung review natin. I think it's in order naman. So, be generous to God. And then, submit to God's chastening and training. Magpasakop sa pagpapalot, pagkasanay ng Diyos. Disiplina ng Diyos. Sorry. Kailangan na uminom. Ayaw magpasakop ng lalamunan. Kapag nangyayari yan, alam niyo ba, bumababa ang aking self-esteem. 90%. Dito lang. Okay, so, yung last part, basahin natin para lang makita natin doon. Verse 11 po tayo. Sabi diyan, anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin. Disiplina can mean instruction, can mean training, at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal. That's the other side of it. Kapag ikaw ay sinusubok ng Lord, pag ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon, minsan nakafocus tayo sa pain and I cannot blame you. Ang hirap ng buhay minsan. If you're under trial or chastening, pinapalo tayo ng Panginoon, sinusubok. Pero don't forget the other side. Don't forget the heart behind the trials and chastening. It is God's way, one way of showing His love for us. Tayo, of all people, tayo mga magulang, we know that. We discipline ang ating mga anak. Why? Because we enjoy hurting them, we enjoy inflicting pain sa kanila. No. It's because kapag hindi natin sila dinisiplina, mas mapapahamak sila paglaki nila. They will not learn to do what is right, to love the Lord and serve the Lord. So, mas mahirap. And actually, sa Bible nakalagay, that's one way we deliver our children from death by disciplining them. Kasi eventually, di ba, yung mga bata na nagpapasaway, hindi sila, one reason is hindi sila napalaki ng tama, hindi sila nadisiplina, hindi sila sinaway, pag mali ginagawa nila, what happens to them? Minsan sila po yung nagiging problem sa society natin. And then they end up, losing their life, namamatay sila at a very young age because of wrong choices. Alright, now, ang tema natin ay ang best na decision na magagawa nating lahat is to trust God and His Word. Now, nalaman natin, ano yung sabihin ng trusting God? Ang focus natin ngayon is, bakit yun ay best decision? What makes it? Bakit kapag nagtiwala ka sa Diyos at sa Kanyang mga sinabi, yun ang best decision na pwede mo gawin sa buhay? Why? Well, ang passage po nagbigay sa atin ng mga reasons. Yan. Ito po ang ating magiging pansin ngayon, So let's look at our second main point. So kanina, what does it mean to trust God with all your heart? Kayo naman ay why? Yan. Tignan natin, Hindi nakarating. Okay, iba yata yung napadala ko. Is that, yan may pinadala ko today? Oo. Alright. Diba? Kasi habang tayo naghahanap po dyan ay that's it. Okay, but anyway, sa chapter 5, sinabi natin po mga kapatid na piniliwanag natin kung para saan yung chapter 5. Nabang mabasa kayo ng Bible, ba't pa nandito to?
So, yun pong ating chapter 5, ang context po nito, bahagi siya ng malaking section, chapter 1 and chapter 9. Kasi pag Proverbs, ang naririnig na, ang sanay tayo malaman, mga sayings na maiiksi, di ba? Mga kasabihan, na galing sa Panginoon. Pero ang Proverbs, hindi naman po palaging ganon. No? Yung first 9 chapters, ang disenyo nun ay parang ihanda yung mga magbabasa ng Proverbs doon sa mga specific na wisdom na mababasa nila later on, 10 onwards, para ihanda sila ron, parang kumbaga sa kakain ka, ito yung pampagana, appetizer, bigyan appetizer, para lang mas ready ang iyong panlasa sa mga darating na masasarap na pagkain. So, ganoon po ang chapter 9. Ang chapters 1 to 9. At isa po sa paraan na ginawa ni Solomon para i-encourage ang mga tao, hanapin mo ang wisdom, yung sasabihin ko mamaya, ay pakinggan mo mabuti, i-apply mo sa buhay mo. One way para i-prepare yung mga tatanggap ng Proverbs sa chapters 10 onwards ay sinabi ni Solomon, ano ba ang wisdom? Di ba? Para gustuhin mo ang isang bagay, kailangan maintindihan mo ito. So, isa sa mga makikita niyo po sa Proverbs 1 to 9 ay yung explanation, pagkapalawig, pinapalawak. Ang ibig sabihin ng wisdom, para pag naintindihan mo, makikita mo gaano importante yan at talagang dapat na hanapin mo higit pa sa paghahanap ng mga tao sa ginto at pilak. So, in other words, ang text natin po ay nagsasabi, this is wisdom. Ano po ba ang focus ng chapter ng ating text? Trust in the Lord. Okay? So, ito na, pagdoktorin na natin. Sa chapter 5, sinasabi ni Solomon, wisdom, ang ibig sabihin ng wisdom, is to trust God. Gusto mo magkaroon ng wisdom? I don't know, ano ba yan? Wisdom, ibig sabihin, ikaw ay makakagawa ng mga tama, desisyon ayon sa kalooban ng Diyos. At yan ay magagawa mo if you trust God. Wisdom involves trusting God. Yung wisdom, hindi po ibig sabihin yan sa academics. Kasi pwede ka na maraming alam sa academics, pero hindi maganda ang mga decision mo sa buhay. Ang wisdom is, alam mo yung tamang choices at ginagawa mo yon. That is wisdom. Sabi ng iba, it is the art of pleasing God. Gusto mong please ang Panginoon, you need wisdom. Okay? Now, para i-encourage ang mga tao to pursue wisdom, sinabi niya na wisdom is trusting God. Gusto mo ng wisdom, you need to learn to trust God. So, bakit kapag nagtiwala ka sa Panginoon, it is the best thing na decision na magagawa mo? Well, point A, pakita natin yung point 2. Ayan, pakita muna natin yung point 2, kapatid. Ayan. So, why trusting God and His Word is the wisest decision? Pwede lagay na lang why. That. Ayan. So, bakit nga ba? Well, kasi sinabi ni Solomon na yung trusting God, that is part of what it means to be wise. Na maging pantas ka sa buhay na ito. Na malaman mong gawin ang mga tamang choices. Para magawa mo yon, kailangan kang magtiwala sa Panginoon ng buong puso mo. So point A natin, bakit yun ang pinaka-wise decision? Because it is wisdom. In-identify ng God's Word mismo na ang pagkitiwala sa Panginoon, that is wisdom. It shows wisdom. Pagkapakita na alam mo ang tama at gagawin mo ang tama, it is trusting God. Bigyan ko kayo ng mga statement dito. Okay. Ang mga verses, halimbawa sa Psalm 119, 99 to 100, ito magkasama talaga ito. Sabi dyan, tingnan niyo po ito ha, ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro. Okay, normally, mas maraming alaman teachers kaysa sa mga student. And that's how it works, di ba? Unless, of course, maging peers na sila. Pero bakit nasabi ito nung psalmist? Sapagkat
aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. That refers to the Word of God. O mas maganda ang kanyang perception sa pananaw sa buhay kaysa sa kanyang mga teachers. Why? It's because ang kanyang pinagbubulay-bulay na naman ng kanyang isip ay salita ng Diyos. Verse 100, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda. Okay, normally, yung mga may edad, mas may wisdom compared sa mga nakababata. One reason is through experience, di ba? Pero in this case, baliktad. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda sapagkat aking iniingatan ng iyong mga salita. Alam niyo ba, one time, meron pong isang young people tayo rito, nagsabi siya, Pastor, nalulungkot ako sa school namin kasi yung isa sa mga teacher ko, hinahamak niya ang salita ng Diyos. Hinahamak niya ang mga nakalagay dyan. Hinahamak niya ang Panginoong Jesus. So, that's an example. I'm not saying lahat ng teachers gano'n, no? But that's an example na ang isang tao, mataas ang pinag-aralan, pero hindi wise. Pero kapag tayo po ay nalaman natin ang kalooban ng Panginoon and we trust in what God has said, that is wisdom. You know? Sabi ng Psalm 19 verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, it is perfect, complete, without any mistake. Nagpapanauli ng kaluluwa, it revives the soul. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak. Tingnan niyo po ang ginagawa ng God's Word sa atin. Nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Okay, that's not talking about academics, math, English. Nagpapatalino, it gives us wisdom para makagawa tayo ng mga tamang desisyon sa buhay. It is the Word of God. So, ang wisdom nagsisimula sa paggalang sa Panginoon, and part of fearing God is trusting God. So, ilang application dito. Hindi ka mamamali ng landas o hindi kailanman kamangmangan o kahangalan na magtiwala sa sinabi ng Diyos. Because it is wisdom. Okay, makinig sa sinasabi ng world na ayan, yung Bible na yan, it's an old book, inaalipin lang yan ng mga tao para wag silang mag-progress, para manatili sila sa kadiliman, ng pag-iisip, para manatili silang mga dinosaur, pag-iisip, mga di marunong mag-adapt sa mga sitwasyon. Don't listen to them. Because ang sabi ng Bible, to trust God and His Word is wisdom. Of course, the world doesn't agree. Halimbawa, kita niyo nagkaroon ng malaking issue, di ba? Merong isang dancer, sinabi niya, pinaresign ako ni Lord. Hindi na maintindihan ng mga tao yun eh. Di ba? Hindi na maintindihan ng mga tao yun. Ano sabi nila? Sayang yan, career mo, di ba? But if you think about it, that's wisdom. That is wisdom because that is following the will of God sa kanyang buhay. It's very clear sa Bible, na that is worldliness. What about belief in creation, di ba? Sabi nila, pag creationist ka, ibig sabihin, hindi ka, wala kang regard sa science. That is not true. Dahil may mga scientists na Christian. And sa atin, by faith, we believe na ginawa ng Diyos ang lahat mula sa wala. Mas madali naman paniwalaan na ang Diyos nilikha ang lahat mula sa wala, kaysa yung wala, lumikha ng meron. Mahirap naman ba? Diba? Nothing created something. So, pagka you believe na lahat ng ito ay resulta ng malaking pagsabog, ang tao ay resulta ng proseso ng evolution, ibang tingin sa'yo, unscientific, di ba? Ibang tingin sa'yo, against ka sa reason, But that's what the Bible says, And, totoo lang, yung origins, labas na yan sa usapin ng science, kasi di ba science, you have to observe something, You cannot observe creation because it's a one-time thing. So, in other words, lahat tayo wala doon. Kaya ikaw naniwala sa evolution o hindi. Lahat tayo wala doon. But in our viewpoint, we believe in God. God was there. He created everything. So,
mga young people, huwag kayong ma-pressure. Sabihin nila sa inyo, kayo, pag-iisip nyo, mga caveman pa, kasi niwala kayo na lahat ng to ginawa ng Diyos. Well, you trust the Word of God. Kahit pagtawanan kanila, but in reality, trusting what God has said is wisdom. It is wisdom. What about believe in biblical marriage? Babaguhin na raw ang marriage ngayon. Pwede ng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pwede na rin maraming asawa. And kapag hindi ka umayon sa ganoong redefinition ng marriage, ano ka, fool. Ano? But the Bible says to trust in the Word of God is wisdom. Wisdom. Kung Kristiyano ka, nakinig ka sa Diyos paano maligtas, may kinig ka sa tao paano mamuhay, huwag mong gagawin yun. Kapag minsan, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, di ba? Parang ang bigat ng kapalit. Pag gumawa ka ng tama, ikaw pa yung parang mahihirapan, ikaw pa yung magigipit. Nasabihin na iba sa'yo, ba't di mo pa? Minsan, iba mga Kristiyano, nagpapayo ng palusot, ha? Sa kapwa nating Kristiyano. Well, hindi ka pa magano dyan. Well, it may not seem practical, but sabi ng Bible natin, trusting what God has said is wisdom. You can never go wrong by trusting the Word of God. Hindi ka pa pwede na maging fool by trusting the Word of God, because to trust God and His Word is wisdom. So on the contrary, kailan ba tayo talaga nagiging fool? Yung sabi ng fool, hindi yung, sabi nga nung nabasa ko, hindi yung walang laman ng isip, kundi mali ang laman ng isip. We make wrong choices. Kailan tayo nagiging fool? Kapag gumiwalay tayo sa sinabi ng Panginoon. Why? Because trusting God and His Word is wisdom. Yan ang sinabi sa atin. Alam nyo ba na, kita nyo po kung tayo Kristiyano, alam nyo ba na kayo ay naging wise unto salvation? Nalaman nyo paano maligtas? Through the Word of God. Bago tayo na-save, kanya-kanya tayo ng idea, di ba? O basta mag-church ka, ma-save ka, basta maging mabuti ka sa kapwa mo, huwag ka manlalamang sa kapwa mo, sundin mo ang kautusan, yan ang idea natin, di ba? Pero nung nakita natin sa Bible, it gave us wisdom. This is how pala tayo masisave. We trusted it, we believed it, and we got saved. Sa ating kasalanan. So, tingnan po natin 2 Timothy 3:15. 2 Timothy 3:15, tingnan po natin. Ito po sabi dyan, At kung papaano mula sa pagkabata ay iyong, nakakausap ni Paul, ang kanya pong, ang kanyang papalit sa kanya. Ayan. At kung papaano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ng ang mga banal na kasulatan, okay, the Word of God, na makapagturo sa iyo tungkol sa kaligtasan. Yung makapagturo, hindi ko alam ba dyan ang ginamit nila. Sa mga may English Bible, ano nakalagay dyan? The Holy Scripture made you wise unto salvation. Yun yung ginamit dyan. Pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So, kung naghahanap, meron tayong kasama rito. We do not believe on chance, we believe on providence. Kaya ka nandito, it's not because nagkataon lang, but because God has brought you here. Dinala ka ng Diyos dito. May nakikinig sa atin online. You're here because God wants you to be here. Okay? Now, ang sabi ng Bible sa atin, ay we become wise unto salvation. Magkaroon tayo ng wisdom na magdudulot sa atin for us to be saved. Malalaman natin, way of salvation, through the Word of God. Kaya kung naghahanap ka ng paraan paano maligtas, huwag ka tumingin sa sarili mo. Huwag ka tumingin sa sinasabi ng tao. Tignan mo ang salita ng Diyos.
Ito ang magbibigay sa iyo ng wisdom para masave ka, para malaman mo ang tunay na paraan upang tayo maligtas. Lahat tayo ay makasalanan. Ibig sabihin, nalalabag natin ang utos ng Diyos. Hindi natin mabilang sa mga daliri natin kung ilang beses tayo nagsinungaling, kung ilang beses tayo nag-isip ng di tama sa ating kapwa, naggalit tayo ng labi sa ating kapwa, ilang beses na marahil nagamit natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, sa pamamagitan ng mga biruan, sa pamamagitan ng pangako, nandiyan ang Diyos, ito gagawin ko, but we do not keep yung ating words sa ating kapwa. Mga kapatid, tayo po yung makasalanan. And ang sabi ng Bible, wala tayong magagawa para alisin ang sarili natin sa ganung sitwasyon, to change ang heart natin, and lalo na to change our destiny from hell to heaven. Pero kung titignan mo yung 2 Timothy 3:15, sa bandang huli sinabi dyan, simulan na natin. At kung paano mula sa pagkabata iyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makapagturo sa iyo to give you wisdom, make you wise unto salvation, tungo sa kaligtasan. Tingnan, paano nangyari ito? Pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Alam mo ba, tinuturo ng Bible ito. Wala tayong pag-asa, pero mahal tayo ng Diyos. At gumawa siya ng paraan para maligtas tayo kahit guilty tayo. Paano yun? Pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And you ask, bakit si Jesus Christ ang susi dito? Because siya ay Diyos ng katawang tao. This is the only solution. Wala nang ibang solusyon. Wala nang ibang paraan ng kaligtasan maliban dito. Ang anak ng Diyos, kung paano Diyos ng anak, ganun din Diyos, kung paano Diyos ng ama, ganun din ang Diyos ng pagka-Diyos ng anak. Siya ay nagkatawang tao para pwede siyang magdusa at mamatay upang bayaran ng mga kasalanan natin. Siya ang umako nito. At siya ay namatay, sabi ng Bible, para sa atin. Bilang bayad sa kasalanan natin. But isa pang blessing, siya ay muling nabuhay. Pagkapakita na nabayaran talaga niya ang dapat natin pagbayaran. Yung kanyang pagkabuhay, pagkapakita na tinanggap ito ng Diyos Ama. Kaya ang dapat natin gawin, sabi ng Bible, kung tayo magiging wise to the point ng resulta nito ay kaligtasan, kailangan tayo magtiwala kay Jesus Christ. Depend on Christ. Huwag kang mag-depend sa, mabuti ako, marami na ako nagawa, marami pa akong planong gawin, may reliyon ako, nung bata ako, naabinyagan ako. Huwag kang magdepende dyan. Ang sabi ng Bible, magdepende ka kay Jesus Christ, sapagkat walang ibang umako ng kasalanan mo maliban sa Kanya. Siya'y namatay at muling nabuhay upang ikaw ay ligtas. And that's how you become wise unto salvation. Doon ka maliligtas. So I challenge you, kung sa puso mo hindi ka pa sigurado pagdating sa kaligtasan, magtiwala ka kay Jesus Christ na wala nang ibang way, wala nang ibang paraan para mapatawad ako ng Diyos. Akong guilty patungo sa impyerno. Wala nang ibang paraan para ako ay maligtas, kundi ang ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa akin. At siya muling nabuhay, pagpapatunay na taglay-taglay niya ang kakayanang magligtas. Sa puso mo, manalangin ka, Lord. Wala akong magagawa. I depend. Ako nagtitiwala kay Jesus Christ na ang kanyang ginawa ay sapat na upang ako'y mapatawad sa aking mga sala. Iligtas mo po ako. If you will do that, kung gagawin mo yan sa puso mo, siseryosohin mo ang bagay na yan sa heart mo, maliwanag ang sinabi ng Bible, madiligtas ka sa pamamagitan ni Jesus Christ. Now, so, what's the first reason? Bakit wise? Bakit pinaka-wise na decision sa buhay ang magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita? Well, because pag ginawa mo yon, ang sabi ng Bible, that is wisdom. That is wisdom. Kahit ano pang sabihin ng tao, that is wisdom. Do not listen sa isang mundo na bulag sa katotohanan. Makinig ka sa sinabi ng salita ng Panginoon. And yan ang story ng buhay ng Kristiyano, mga kapatid. There is always a choice between papakinggan ko ba yung sinasabi ng heart ko, ng world, o siseryosohin ko yung sinabi ng Panginoon. Yan ang choices natin, moment by moment. Now, sa pagpapatuloy natin, tignan niyo po sa verse 5. Kung kayo po yung nagbabasa ng Bible, mapapansin niyo na maraming pangalan ng Diyos.
Ano? Hindi sinasabing maraming Diyos, kundi minsan iba ang pagtukoy ng Diyos sa kanyang sarili. Kasi yung mga pangalan na yun, halimbawa, na nagkatawan tao, ang anak ng Diyos, isa sa mga siya'y tatawaging Emmanuel. Di ba? Emmanuel ang tawag sa kanya, sapagkat ang pagdating ni Jesus, ibig sabihin na Diyos ay sumasa atin. So yung mga pangalan na nakalagay sa Bible patungkol sa Panginoon, ang purpose nun ay para maunawaan natin ang isang specific na katangian ng Diyos. Okay. Alam niyo ba kung paano tinawag ang Diyos sa Proverbs 3:5? Tingnan niyo. Trust in the Lord. Lord. Sa Tagalog, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Now, naipansin nyo, medyo kakaiba yung word na Panginoon. Di ba napansin nyo? Kasi lahat siya na-capitalize. No? So, pagbasa ka ng Bible, minsan makikita mo yung word na Panginoon, hindi naman nakakapitalize lahat. Minsan yung first letter lang, minsan wala nakakapitalize. So, bakit dito, lahat ng letters ay malalaki? Well, yan po yung paraan ng mga translator, mga nagsalin ng Bible, para sabihin sa inyo at sa akin, na sa likod ng word na yan, ay yung pangalan ng Diyos na Yahweh. Ano? Ang Bible kasi hindi naman nasulat yan sa Tagalog o English originally. Nung binigay ng Panginoon sa atin ang Bible, ang Old Testament, karamihan dyan, ginamit niya yung lingwahe ng mga Hudyo, Hebrew. Parang yung, halimbawa, yung kantang Silent Night, di ba? Alam nyo, English yun. Pero base sa pag-aaral ko, yung pala German pala yun. German na sinalin sa English. How great thou art! Swedish pala yun. No? Swedish poem pala yun na tinranslate eventually sa English and then sa Tagalog din. So, yung binasa natin, galing yan sa Hebrew language. At gusto ng mga translator, no, ginagaya nila yung mga Hudyo na kapag tinatranslate yung pangalang Yahweh, ay mayroong paggalang, may distinction. So ito, kaya pag nabasa niyo yung word na Panginoon sa English Bible, L-O-R-D, capitalized lahat, sinasabi sa atin ng mga translators, ay, Yahweh ang nasa likod dyan. It's not, kasi may isa pang word na Lord sa Hebrew, Adonai, hindi iyon. Master, Lord, hindi iyon. This is God's name. This is God's name. Now, ano po ang kahalagahan nitong pangalan na ito? Tingnan natin ha. Exodus 6:2-5. Exodus 6:2-5. Sinabi ng Diyos kay Moises, ang context po nito, bago po sa konteksto ng inilalabas ng Diyos ang mga Israelites mula sa Egypt. Okay? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Panginoon. Ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Okay, yung tatlo na yon, sila yung patriarchs, yung pinaka mga tatay ng bansang Israel. Ako'y nagpakita sa kanila bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Sa Hebrew, El Shaddai. Alam niyo yung familiar kayo sa word niya? El Shaddai. God Almighty. So, nagpakita ko sa kanila bilang God Almighty. Ibig sabihin, naranasan nila yung power ko. Diba? Abraham, Isaac, Jacob, mga may asawa yung hindi magkaanak. Magkaroon lahat ng anak. Si Jacob, sobrang dami ng anak. Ano? And marami pang iba. So, in other words, yung mga patriarchs, naranasan nila yung power of God. El Shaddai. Pero ngayon, may ibang aspect ng katangian ng Diyos ang ipapakilala niya sa people of God. Tingnan natin. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng aking pangalang ang Panginoon, Yahweh. Okay? Hindi ibig sabihin hindi nila kilala ang pangalan ni Yahweh kasi as early as Genesis, kilala na yung Yahweh. But that, yung katangian na ipinapahayag ng pangalang iyon, hindi yun ang kanilang pinakanaranasan mula sa Panginoon. So sabi ng Diyos, mga patriarchs, nakita nila ang power ko, but now, makikita nila ako bilang si Yahweh. Ano bang ibig sabihin nun?
Well, verse 4. Tingnan niyo po ang context ha. Akin ding itinatag ang aking tipan. Promise. Sa kanila, na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Canaan upang ang lupain na kung saan sila'y nakipanirahan. Bukod dito'y aking narinig ang daing ng mga anak ng Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at aking naalala ang aking tipan. 2 times binanggit yung word na covenant tipan. Ibig sabihin mga kapatid, ito pong pangalan ng Diyos na ito, ginagamit niya para bigyan diin na siya ay tumutupad sa kanyang mga sinasabi. Yung word na Yahweh, galing po yun sa, konektado yun sa isang word na ibig sabihin ay palaging nariyan, to be present. Ano? So kung pagduduktong-duktongin mo yun, ang dami naman pwedeng gamitin ng Panginoon sa Proverbs 3:5. Trust in Adonai. Trust in Elohim. Trust in God. Trust in the Lord. Pero trust in Yahweh. Iyon ang sinabi doon. Na ang ibig sabihin po ng word na yon ay tinutupad niya yung kanyang mga sinasabi. Lagi siyang nariyan. Lagi siyang nariyan. Ever present. Na itutupad din yung kanyang mga promises. We cannot do that, diba? Kasi namamatay tayo, no? So, bakit best decision kapag nagtiwala ka sa Panginoon? You know why? Kasi ang Panginoon ay karapat-dapat sa iyong pagtitiwala. He is a trustworthy God. Point B, because God is trustworthy, He is worthy of our trust. Siya ay Diyos na mapagkakatiwalaan natin. Bakit wise na magtiwala sa Kanya? Kasi mapagkakatiwalaan siya. Lahat ng sinabi niya gagawin niya, lahat ng sinabi niya ay totoo. Kahit kailan, hindi magiging mali na magtiwala sa Diyos na mapagkakatiwalaan. Kasi tignan mo sa Bible, paano dinescribe ng Diyos ang puso natin? Deceitful. Paano dinescribe ng Diyos ng kanyang sarili? Trustworthy. Kanino ka pa magtitiwala? Di ba? Sa Panginoon. So bakit best decision yun? Kasi He's the best person to trust. Wala nang iba. God remembers His word. Nakita niyo po yun? Sinabi niya doon kay Moses, naalala ko yung aking tipan. Covenant. Kanino? Kay Abraham niya ginawa yun. Ilang taon na rin na nakalipas, pero naalala ng Panginoon. And frankly, kaya hanggang ngayon may Israel pa because of God's faithfulness to His word. Kaya nandiyan pa ang Israel. Tayo mga lumaki sa generation na ganito, hindi natin nare-realize na bago mag-1940s, walang Israel. Kaya ang akala ng mga tao, doon sa mga sinasabi ng Bible tungkol sa future ng Israel, kita mo yung Bible, hindi talaga totoo yan eh. Wala nang Israel, may future pang Israel. And noong 1940s, nagkaroon ng Israel ulit. Was it because mabubuting tao sila? No, because God is good. Because God is faithful sa kanyang mga sinabi. Itong mga sila naman namumuhay ngayon sa pagsuway. Diba? But God is faithful to His word. Kay Abraham, thousands of years ago, may sinabi siya kay Abraham, until now, tinutupad niya yung kanyang mga sinabi. Kaya, bakit best decision magtiwala ka sa Panginoon? Kasi ang Diyos hindi umaatras sa kanyang mga sinabi. Pinapanindigan ng Panginoon lahat ng kanyang mga pangako. At kung meron tayong pagdududahan, pagdating sa pagtitiwala, yung sarili natin, yung sinasabi ng tao, not God. Because He is a covenant-keeping God, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga sinabi. Tingnan mo yung mga story sa Bible. Diba? Yung Wall of Jericho. Di ba ikaw? Iikutan mo yung pader. 7 beses, isang beses sa isang araw, for 7 days. And then the 7th day, dadamihan mo pa yung ikot mo, dadamihan pa yung laps mo. Tapos mananalo kayo, bagsak kayo. Yan ang sinabi ng Panginoon eh. Sinabi ng Panginoon, Gideon, sobrang dami ng sundalo mo, bawasan mo yan. Eh, yung kalaban nila, sandamakmak. Hanggang sa nauwi sa 300. 300. Isipin mo yung kalaban mo, libo-libo, 300 kayo. Pero alam natin na nangyari. Di ba? Now, sometimes, isip na dapat nating maalala na pag nagtiwala ka sa Panginoon, minsan ang resulta niyan, para mas bumibigat yung sitwasyon mo. Di ba? Pero wag mo isipin na binigo ka ng Diyos. Kasi, kahit na
pagsunod mo sa Panginoon ay naging parang mahirap ang sitwasyon mo, mahirap ang buhay mo, huwag kang magtampo sa Panginoon kasi hindi ibig sabihin nun pinabayaan ka ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, meron siyang plano sa iyo. Ano ba yung example niyan, Pastor? Si Jesus Christ. Isipin mo. Ang example natin dito is no other than the Son of God. Ano nangyari sa kanya? Because he obeyed the will of the Father, saan siya napunta? Sa krus. Diba? He kept on saying, andito ako para sundin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Palagi niya, basahin niyo yung Gospel of John, paulit-ulit sinasabi niya dyan. So, very, single-minded siya, gagawin ko ang kalooban ng Ama. And yung pagsunod niya sa kalooban ng Ama, took him to the cross, suffering and death, like no other. Pero nangyari sa kanya. Pero, dahil sa nangyari na yon, ikaw at ako ay nakasumpong ng kaligtasan. Kita mo? Kaya kung ikaw ay sa pagsunod mo sa Panginoon, mas mahirapan ka, hayaan mo, may plano ang Diyos dyan. Ano? God can make things beautiful in His time. Yung mga bagay na di maganda, nasabi ko na sa inyo, pero sabihin ko na lang ulit. Di ba, pag nakita ka ng magandang cross-stitch, tignan mo yung likod doon, ang pangit. Kasi minsan, yun ang nakikita natin, yung likod ng cross-stitch, pero hindi natin alam, mayroong magandang plano ang Diyos sa atin. May gagawin ng Panginoon. Ang sarap magtiwala sa Panginoon kasi kilala ka ng Diyos. Alam na alam niya ang best para sa iyo at yun ang gusto niya para sa iyo. So young people, pwede mong pagtiwalaan ng Diyos. Ikaw ay young married couple, you can trust the Lord. Ikaw ay ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, you can trust the Lord. Ikaw ay senior na, you can trust the Lord. Yung sinabi ng Panginoon, because God is worthy of our trust. Sabi sa God's Word, Isaiah 49:23 sa last part, ang mga naghihintay sa akin, that's one way of saying trusting Him. Ang mga naghihintay sa akin ay hindi mapapahiya. You can trust God. Now, the general structure, part tayo nito. Ang general structure ng ating text ay ganito. May utos, magandang bunga, magandang resulta pag sunod mo yung utos. Utos, result. Command, result. Command, result. Tignan niyo po. Proverbs 3:5-6. Commands. Sa Panginoon, buong puso kang magtiwala. Command, negative, prohibition. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Positive ulit. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin. Those are the commands. Asa na yung result? At itutuwid niya ang iyong mga landasin. Yun ang result. Sa English nakalagay, He shall direct thy paths. Ay yung word na direct, yun ang ibig sabihin nun ay itutuwid talaga. Yun tama yung Tagalog, make straight. Okay, that's the word. That's the Hebrew word, to make straight. Ano ibig sabihin to make straight? Ganito. Halimbawa, kapag kayo nagbabiyahe sa mga expressway, halimbawa papunta kang papunta ka sa Subic o papunta ka dito sa may Batangas, may mapapansin ka na may mga bundok, parang maliit na bundok, hinati sa gitna. May mapapansin kang ganon. Kasi, inalis nila lahat ng balakid para magkaroon ng tuwid na daan. Inalis nila yung mga bako-bako, pinatag nila. Inalis nila yung mga nakaharang na malalaking batok, tinapyas nila yon. At nilagyan nila ng maayos na asfalto, na may mga barrier sa gilid. Yun ang ibig sabihin na make straight. Aalisin lahat ng obstacles para magkaroon ng smooth na Tingnan yung ibang translation, and He will make your path smooth. Yun ang nakalagay sa ibang translation. Now, anong ibig sabihin nito? Na pag nagtiwala ka sa Panginoon with all your heart, you lean not on your own understanding, and in all your ways you acknowledge God, He shall make your path straight. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, alisin lahat ng problema sa buhay mo. Well, alam niyo ba na yung make your path straight,
ginamit din yan para i-describe ang ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Si Cyrus. Tignan po natin sa Isaiah 45 verse 13. Si Cyrus po, okay, world history tayo, no? First superpower noong time ng mga Israelites, siyempre Egypt, ano? But nung time na meron pong kaharian ng Israel, naging talagang superpower lumabas niya, Assyria. Assyria, kinanker niya ang Northern Kingdom, bagsak ang Northern Kingdom. 700 years bago dumating si Jesus Christ, bagsak ang Northern Kingdom. Yung Assyria, nilabanan ng ng mga Babylonians. So, ang tinalo ng mga Babylonians, yung Southern Kingdom, about 500 years bago dumating si Jesus Christ, bagsak ang Southern Kingdom. Namamayagpag ang Babylon, pamamagitan ni Nebuchadnezzar. Alam niyo yun, di ba? Pero yun, tinalo yun ng tinalo po iyan ng mga Persians, mga Medes and Persians, yung mga Babylonians. Daniel chapter 6, mabasa niyo yun. At si Cyrus po, ay isang Persian. Medes and Persia, doon siya kasama. At bakit mahalaga si Cyrus sa history ng mga Hudyo? Kasi siya po yung ginamit ng Diyos para pabalikin yung mga nabihag. Bumalik na kayo sa inyong lupain. After 70 years, gaya ng sinabi ng Diyos, lahat na nabihag, i-restore ko yung Jerusalem. Okay? Si Cyrus ang gagamitin ng Panginoon. That's about 500 years bago dumating si Jesus Christ. Ang Isaiah ay nasulat 700 years bago dumating si Jesus Christ. Okay? At dito sa Isaiah, sinabi po na may darating na Cyrus. Pinangalanan siya. Pinangalanan. May darating na Cyrus, yan ang magpapabalik sa inyo, sa inyong lupain. Sinabi ng Diyos yan sa panahon na hindi pa nga sila nabibihag. 700 years bago dumating si Jesus Christ, may prophecy na pinanganak si Cyrus, kahit sa encyclopedia, tignan nyo, 600 years bago dumating si Jesus Christ. Ito ang sabi ng Panginoon kay Cyrus, tungkol kay Cyrus. Isaiah 45:13, aking ibinangon siya sa katuwiran, aking make your path straight. Aking tutuwirin ang lahat ng lakad. That's the same expression. Ano ibig sabihin ng Diyos doon? Tingnan niyo ito ha. Kanyang itatayo ang aking lungsod. Kanyang palalayain ang aking mga binihag. Ibig sabihin pala nung make your path straight, ay kikilos ang Diyos para magawa niya yung mga bagay na plano ng Diyos para sa Kanya. Okay? Now, ang ibig sabihin ng kapag nagtiwala ka sa Panginoon with all your heart, not sa sarili mo, hindi sa sarili mo, at kinilala mo siya sa lahat ng bagay, He will gagawin niyang diretso ang iyong landasin. Ang ibig sabihin nun ay tutulungan ka ng Diyos na magawa mo ang purpose niya sa buhay mo habang nagtitiwala ka sa Kanya. Point C. Last point for today, point C. Bakit? Pag nagtiwala ka sa Panginoon, that's the best decision that you can ever make sa buhay mo. Because by doing that, tutulungan ka ng Diyos na ganapin ang Kanyang layunin para sa iyo. Para sa iyo. One way of saying the same thing ay tutulungan Kanyang maging kung ano ka dapat maging habang nagtitiwala ka sa Kanya. Tutulungan Kanyang magawa ang mga bagay na dapat mong ginagawa habang nagtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita. So, ganito yan. Pwede pala tayong lumago sa pananampalataya kahit sa anong sirkumstansya kung magtitiwala tayo sa sinabi ng Diyos at gagawin natin, susundin natin yung kanyang salita. Minsan isipin natin na parang hirap mag-grow. Hindi ako makausad sa pananampalataya basta hirap ng buhay. Actually, kaya madali ang buhay, minsan mahirap din mag-grow pag madali ang buhay, di ba? Kaya madali ang buhay o mahirap, pwedeng ma-accomplish sa buhay mo yung plano ng Diyos sa iyo, yung purpose ng Diyos sa iyo, habang nagtitiwala ka sa sinasabi ng Panginoon. Si Job.
Ang ganda ng simula niya, pero medyo bumaba siya kasi nahihirapan na siya, may mga questions siya sa Panginoon, may mga hamon siya sa Diyos. Ano? Kailan ulit magsimulang umakyat yung kanyang spiritual life? Nung na-realize niya na pwede kong pagtiwalaan tong Diyos na ito sa lahat na pinapahintulot niya sa buhay ko. Kasi itong Diyos na ito nagpapatakbo ng buong universe. Ano? So, doon sa point of faith, that's the time ng pagbalik sa spiritual plane, sa spiritual growth, itong si Job. Na spiritual growth, nakita niya po ito, ang pampaglago, lahat tayo gusto lumago spiritual, di ba? Spiritual growth, hindi mo ito pwedeng ihiwalay sa salita ng Diyos. Hindi ka lalago nang wala ang salita ng Diyos, kahit ano pang gawin mo. You have to know, kailangan malaman ng God's Word, you have to believe the Word of God and obey the Word of God. That's how we grow. No? Doon po tayo magpapatuloy yung ating mga landasin. Yan. At ibig po sabihin nito mga kapatid, hindi po pala magagawa ang purpose ng Diyos sa buhay mo maliban na ikaw'y matutong magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Hindi magiging straight ng paths mo. Hindi ka magpapatuloy, hindi ka makapagpapatuloy sa dapat na landasin na ikaw'y tinatahak mo kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po, maraming Kristiyano, they miss out sa will ng Panginoon sa kanila, sa purpose ng Lord sa kanila. Why? Because they're not willing to trust God. Hindi sila magdesisyon, magtiwala sa sinabi ng Diyos, kaya ang nangyayari po sa kanilang buhay, hindi nila ma-fulfill yung purpose ng Diyos sa kanilang life. So please, mga kapatid, huwag niyang sayangin ang iyong buhay. Trust in the Lord with all your heart. Kasi kung hindi, yung purpose ng Panginoon sa buhay natin magagawa. Why? Because hindi na nga natin pinaniniwalaan yung sinabi niya eh. Gagawin ko ba yung purpose niya para sa akin as revealed by the Word of God? So we progress in our Christian life. Magkapatuloy tayo sa Christian life. Paano? Kung paano tayo nagsimula? By trusting the Word of God. Nagsimula tayo sa landasin ng buhay Kristiyano kasi naniwala tayo sa sinabi ng God's Word paano ma-save. Paano maligtas. Tinanggap natin. Paano tayo kapatuloy? Parehas din. Pipiliin mo na magtiwala sa Panginoon, sa Kanyang sinabi, kaysa sa sinisigaw ng heart mo, kaysa sa sinisigaw ng sanlibutan, you make that choice. Lord, ang gagawin ko ang kalooban mo sa buhay ko. Ano, mga young people, ako, dati rin young people, ano, lahat naman tayo, wala nang pinanganak na ganito na, ano. Darating ang panahon, hindi ka na kayang dalhin ng mga magulang mo sa church. Hindi ka na nila kayang utusan magbasa ng Bible. Dating ang this is what I'm saying. Dating ang panahon, kailangan sa sarili mo gumawa ka ng desisyon. Siseryosohin ko ba ang salita ng Diyos o hindi? Walang pwedeng gumawa niyan para sa iyo, kundi ang sarili mo. Hindi yan pwedeng gawin ng magulang mo para sa iyo, ng pastor mo para sa iyo. Darating ka sa punto na, ano ba gagawin ko? Alam nyo, maraming kabataan, they decided, I'm going to listen to my heart. I'm going to listen to my friends. Makikinig ako sa sinasabi ng iba, yung God's Word, ayoko na yan. Nasaan sila ngayon? Now, kataguyod sila ng mga pamilya na kung saan ang mga anak nila hindi kilala ang Panginoon. Maliban na lang sa biyaya ng Diyos, ang kanilang direksyon ay hindi maganda. Ang kanilang bagong henerasyon, walang pagkakilanlan na minsan ang kanilang mga magulang ay naging aktibo sa church na ito at sa ibang church. So young people, you can trust the Lord.
trust the Lord. Because if you will not trust the Word of God, God's purpose for you, hindi mo magagawa. May iba na ang landas mo niyan. So this is a call for you. May mga choices sa buhay na pwede mo pang bawiin. Pero may mga choices din na hindi that will determine the direction ng buhay mo. Maybe ikaw nasa ganyang sitwasyon ngayon. Seryosohin ko ba yung pananampalataya ko sa Panginoon? Tayakapin ko ba yung pananampalataya ng mga magulang ko? O gagawa ko ng sarili kong landasin? Trust the Word of God. Make that choice and see, makikita mo ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo kung isusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Na tayo, maybe tayo mga adult na tayo and may mga part ng buhay natin hindi na natin napagtiwalaan ng Panginoon. Wala na tayong magagawa doon. Wala na, tapos na yun eh. But we still have today, we're still breathing, buhay pa tayo, and we can do something for the Lord. Why not make that decision, Lord? For the longest time, I ignored yung salita mo, but Lord, now, I want to make that choice to trust in your word once again. Tiwala po ako ulit sa inyong mga sinabi, Panginoon. After many years na binaliwala ko, now I'm making that choice. Can you make that choice? Ano? The Lord is faithful. He forgives us. He cleanses us. We make that choice today. Ano? Pag tayo po ay nag-decide to trust the Lord, He will make our paths smooth. Ibig sabihin, tutulungan tayo ng Panginoon na kahit anong mangyari sa paligid natin, magpapatuloy tayo. Kasi nagtitiwala tayo sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, huwag kang matakot humakbang na sumunod sa Diyos kasi tutulungan ka naman ng Panginoon. Ano? And same goes sa mga tinatawag ng Panginoon. If you follow the Lord's calling sa buhay mo, hindi ibig sabihin walang problema, pero the Lord will help you progress towards the fulfillment of that calling, pagtawag sa iyo ng Panginoon, habang nagtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Let's pray. Dakilang Diyos, we thank you sa mga blessing po, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. Totoo talaga, Lord, this is the wisest decision that someone can make in this life to trust you at ang iyo po mga salita. Lord, I pray at this time, kayo po ang mag-bless sa aming pong paanyaya, sa aming imbitasyon, ang pagtugon sa salita ng Panginoon. Habang tayo nakayukot nakapikit, marahil meron dito nagkasabi, Pastor, gusto kong maligtas, Pastor, or maybe I made that choice na nalangin ako sa Panginoon. Or maybe, Pastor, gusto ko na talagang maligtas, manampalataya sa Panginoon. You know, I want to pray for you. Meron dito tutulong sa iyo, kakausapin ka, o bubuksan ng Bible, kasagutin ang mga tanong mo at gagabayan ka. Sabi mo, Pastor, gusto ko ngayong araw ito maligtas ako. Pwede ba pakitaas mo yung kamay mo? Hindi kita ipapahiya. May lalapit sa iyo para kausapin ka. Meron ba? Pastor, gusto kong maligtas ngayong araw na ito. Meron po ba? Kung ganoon, tayo po tumayong lahat at tayo po mag-respond sa salita ng Panginoon as part of our worship. Anong gagawin natin dito? We've seen the importance of trusting in the Lord with all of our heart. Anong gagawin natin, mga kapatid? Let's commit ourselves. Sa pagtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid, this is the time, gawa tayo ng mga decisions based on the Word of God. Di tayo papakatagal. Hilingan ko po ang ating po mga musicians to play for us one stanza of music. And I appeal sa bawat isa. Let's make that decision by the grace, sa tulong ng Diyos. Magkitiwala tayo sa Kanya, sa Kanya mga sinabi. Let's do that, mga kapatid. One stanza and then we'll close in prayer.
Panginoon, bilang bahagi ng aming pagsamba, binibigay namin sa iyo aming mga puso. Lord, help us to trust you, Panginoon. Gaya nung sinabi po, Panginoon, nung tao, we believe, help us sa aming unbelief. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa araw-araw, piliin po namin, Panginoon, na magtiwala sa iyo, sa iyo po mga salita. Lord, help us mga decisions na nagawa. Give us strength para magawa namin ang mga ipinangako namin sa iyo today, Lord, in Jesus' name. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo po natin. Meron po tayong prayer sa giving. Tayo po ay dumako sa ating